Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw namin tagapakinig. Hindi na rin niya ito bibigyan ng pagkakataong makalaban. Gamit ang bilis ng katawan ay naigapos niya ang buong katawan nito ng latigong apoy. Sa pamamagitan naman ng isip ay unti-unti niyang piniga iyon hanggang sa tuluyang umatungal sa sakit. Bakas na ang pagmamakaawa sa mukha ng aswang, pero hinding-hindi niya ito titigilan. Dapat lang iyon sa katulad nitong halimaw. Umatungal na si Kalib sa labis na sakit, ngunit patuloy at puot niyang inihihigpit ang pagkakagapos ito. Hanggang sa halos malagutan na iyon ng hininga. Nilapitan niya iyon habang nakagapos at galit na inundayan ng malakas na suntok at umaatikabong mga pagsipa. Halos malamog na ang buong katawan niyon sa labis na bugbog. Parang baliw na si Kadyo habang ginagawa iyon. Tumutulo ang magkasamang pawis at luha niya dahil pakiramdam niya sa bawat malakas na sipa at suntok na pinapadapo niya sa katawan ng halimaw ay naipaghihiganti niya ang pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang mga kawawang kabaryo. Ang katulad mong halimaw ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Ihahatid kita sa impyerno. Halos magsumigaw niyang wika, sabay pulupot niya ng latigong apoy sa liig ng halimaw. Kasabay ang malakas niyang pagsigaw ay ang tuluyang paghiwalay rin ng ulo ng halimaw sa katawan nito. Dilat ang mapupula nung mata nang gumulong sa lupa. Tagas din ang masaganang dugo sa napugutan nitong ulo habang kumikisay-kisay pa ang katawan. Hindi pa nasiyahan si Kadyo at iniisa-isang lagutin at putulin ng latigong apoy ang bawat bahagi ng katawan ng halimaw. Hanggang sa tuluyang magkahiwa-hiwalay ang bawat parte ng katawan nito. Gusto niyang iparamdam sa maitim nitong kaluluwa ang puot ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay muli siyang napasigaw ng malakas habang hapong napaluhod sa madugong lupa. Tapos na ipaghiganti ko na kayo. Malakas niyang usal sa kawalan habang hapong-hapo at hinang-hina napahiga na sa lupa. Muli na naman siyang napahagulgol ng iyak sa labis na pagdadalamhati. Napuksa nga niya ang halimaw at nailigtas ang parehong dimensyon ng mga tao at engkanto. Pero wala nang saysay pa ang mabuhay sa mundo
dahil wala na ang mga taong mahalaga sa kanya. Tuluyan na siyang iniwan ng mga ito nang wala nang balikan. Binawi sa kanya ang mga ito ng may kapal sa nakapangingilabot na paraan. Kunin niyo na rin ho ako, Diyos ko. Parang awa niyo na. Ayoko na pong mabuhay. Hagulgol niya at pagsusumamo sa langit. Kung isang masamang bangungot lang sana ang lahat, ay gustong-gusto na niyang magising. Hanggang sa makatulog siya sa dugoang lupa dahil sa matinding pagod sa labis na pag-iyak at pagdadalamhati. Hanggang sa tuluyang lamunin rin ang diwa niya patungo sa madilim na karimlan. Malakas at sunod-sunod na paghampas ng palapa ng niyog ang muling nagpanumbalik ng ulirat ni Kadyo. Hinayupak kang lalaki ka, kaya pala hindi ka nakauwi kagabi, ay hindi ka pala natulog sa gubat. Grabe na talaga ang ugali mo, Kadyo. Ihiwalayan na talaga kita. Ultimo pag-uwi ng bahay ay kinakatamaran mo pang buisit ka. Bungad at pagbubunganga sa kanya ng boses na kilalang kilala niya. Doon pala siya nalipasan ng magdamag sa gitna ng kagubatan at hindi na nakauwi ng bahay matapos mabugbog ng mga dayong kalalakihan kahapon. Luningning asawa ko, buhay ka? Buhay kayo ni Tatang? Anya, nagulat at halos hindi makapaniwala sa nabungarang mukha ng asawa. Katabi pa ang Tatang Jose niya na tumatalak din sa malaking pagkadismaya sa kanya. Buisit kang lalaki ka at gusto mo pa pala kaming mautas, ha? Pwes, hinding-hindi mangyayari yon dahil ako ang unang uutas sa iyong damuho ka. Hala, uwi ng bahay. Umuusok ang ilong na bulyaw nito sa kanya, sabay hataw muli siya nito ng sunod-sunod na palo ng palapa ng niyog. Ngunit sa halip na tumakbo pa uwi ng bahay, katulad ng dati niyang ginagawa, ay paluhod na yumakap si Kadyo sa baywang ng asawa. Ganun na rin kay Tatang Jose, habang humahagulgul siya ng iyak sa labis na tuwa. Parang baliw tuloy siya na umiiyak habang tumatawa. Naghahalo kasi ang masayang emosyon niya sabay wika. Salamat po, Diyos ko, at panaginip lang pala ang lahat. Anya na halos magpatira pa sa labis na galak. Talon din siya ng talon habang nakataas ang mga kamay at sumisigaw ng pasalamat sa langit. Manghang nagkatinginan naman si Luningning at Tatang Jose na nawiwirduhan sa ikinikilos niya. Anong nakain mo, Kadyo, at nagdradrama ka dyan? Tanong naman ng matanda na nabaguhan talaga sa kanyang inuugali. Pinahid naman ni Kadyo ang hindi maapat-ampat na luha sa kanyang mga mata at nakahikbing sumagot. Basta Tang, mahirap kong ipaliwanag, pero isa lang ang maipapangako ko sa inyo. Ito na ang simula ng pagbabago ko. Patawarin niyo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Salamat at binigyan pa ako ng Panginoon ng isa pang pagkakataon para itama ang lahat, para maging mabuting apo at asawa. Anya, natigmak sa luha ang mga mata
Saka muling mahigpit na niyakap ang dalawang taong mahalaga sa kanya. Kinailangan pa palang managinip siya ng masama bago matanto ang kanyang mga pagkakamali. Pwes hinding-hindi na niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng may kapal. Babawi siya sa lahat ng pagkukulang niya sa dalawang taong siyang dahilan kung bakit siya nabuhay. Dahil ayaw niyang maganap ni ayaw niyang isipin na mangyari ang napakasamang bangungot niyang iyon. Mabuti na lang talaga at hindi iyon totoong nangyari. Gaya nga ipinangako ni Kadyo ay tinupad niya ang isinumpang pagbabago. Simula nga noon ay naging masipag na itong padre di pamilya at hindi na naging konsumisyon sa kanyang tatang at asawa. Hindi nagtagal at nahuli rin ang mga dayong kalalakihan at naparusahan ng mga may kapangyarihan. Dahil literal na mga kawatan at illegal butchers pala talaga ang mga iyon at tama ang hinala nilang sila ang mga salarin sa pagkakawala at pagkamatay ng mga hayop sa kanilang baryo. Hindi tulad sa panaginip ni Kadyo na mga mababagsik silang mga aswang at hindi rin kalib ang ngalan ng pinuno nila kundi rigor. Kaya nakahinga na ng maluwag si Kadyo at ang buo nilang baryo dahil wala nang manggugulo sa tahimik nilang pamayanan. Kalaunan ay ipinagkalooban na rin sila ng munting Kadyo at binusog nila ito ng pangangaral at pagmamahal. Ayaw siyempre ni Kadyo na matulad ang anak niya sa kanyang dati ng pasaway. Namuhay din sila ng payapa, tahimik at masaya sa baryo Masinlok kasama ang buong niyang pamilya. Ang dating tamad at duwag na si Kadyo ay ibang tao na talaga ngayon. Isang taong responsable, matapang, mapagmahal at may malaking malasakit sa kapwa. At kung may isa mang tao na higit na maligaya sa malaking pagbabago ni Kadyo ay iyon si Tatang Jose. Dahil siya at wala ng iba pa ang salarin kung bakit milagrong nagbago ang kanyang mahal na apo. Andoon siya sa gitna ng kagubatan at kasalukuyang kausap ang dalawang maamong nilalang. Salamat mga kaibigan, utang ko sa inyo ang lahat. Kung alam ko lang na iyon lang pala ang tanging paraan para tuluyang magbago si Kadyo, ay noon ko pa sana hiniling sa inyo na paglaruan ng diwa. Kaisipan at emosyon ng aking apo habang natutulog. Nakangiti niyang sambit. Mahahabang halinghing ng tikbalang at isang umaatungal na unga ng balaw ang tanging itinugo ng mga nilalang sa kaibigang si Tatang Jose na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Pagkatapos ay sabay nang pumasok ang mga iyon sa malaking puno ng balete patungo sa kanilang dimensyon. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kaibigan at paalam. Kaway ng matanda sa mga kaibigang engkanto habang sa tuluyan ng maglaho ang mga iyon sa kanyang paningin patungo sa makapal na usok ng karimlan.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.